Si Bayard Rustin ay isang African-American pinuno ng pagsusulong ng patas at pantay na karapatan ng lahat sa buong North America sa pamamagitan ng Fellowship of Reconciliation, FOR, noong 42 taon at 52 taon na naging civil rights movement ng kinalaunan. Noong isinulat niya ang kwentong ito, ang terminolohiyang colored at negro ay ginagamit ng magkapareho ang kahulugan. Sa gitna ng imbitasyong sa akin na magsalita sa kolehiyo ng bayan ng Midwestern, nagpunta ako sa isang restaurant upang kumain ng hamburger at uminom ng gatas. Hindi pa nagtatagal nang ako ay maupo sa kainan, napansin ko na ako ay binabalewala lamang. Matapos ang 10 minuto na pagdesisyunan kong ipagbigay alam ang pagbabalewala sa akin. Lumipat ako sa isang sulok, tumayo ako sa harapan ng isang waitress upang masiguraduhin ako ay mapapansin niya. Sinabi ko, "Gusto kong mag-order ng hamburger." "Pasensya na po," sagot niya. "Hindi kami tumatanggap ng mga colored negro na gustong kumain dito sa restoran." "Sino ang responsable sa patakarang ito?" Mahinahon kong tinanong. Sumagot siya pamamagitan ng 2 senyas. Una, itinuro niya ang isang babaeng nakatayo sa may likuran. Ikalawa, inilagay niya ang kaniyang daliri sa labi, malinaw na nagsasabing huwag siyang idamay sa usaping iyon. Naglakad akong papalapit sa babaeng nakatayo, malapit sa sisidlan ng kape sa likuran ng restoran. Nais ko malaman bakit hindi ako maaaring mapagsilbihan at kumain sa kainang iyon. Nauutal niyang tugon. "Dahil hindi namin ginagawa iyon dito sa lugar na ito. Walang isa mang kainan ang tumatanggap sa mga itim na tao dito." "Sige, pero sa anong dahilan? Sa tingin mo ba ikaiinis ng mga customer ninyo kung ako ay makikita nilang pinagsisilbihan at kumakain dito? Pinilit ko siyang gumawa kami ng isang eksperimento sa ngalan ng demokrasya. Matapos ang pagdadalawang isip, ay pumayag din siya sa loob ng mga kondisyong aming napagkasunduan. Uupo ako sa harap ng kainan ng 10 minuto nang hindi kinakain ang aking hamburger. Bibilangin namin ang ng mga taong aalis o hindi tutuloy sa loob ng restoran nang dahil sa akin. Kung may gagawa isa man sa aming pinagkasunduan, ako ay aalis. Kung wala, maaari kong kainin ang aking hamburger." Nagantay ako ng 15 minuto hanggang sa nilapitan niya ako. Kinuha niya ang malamig na hamburger sa aking harapan at pinalitan ng mainit, init pa. "Ano ang nais mong inumin kasabay ng iyong hamburger?" tanong niya. Hanggang sa kasalukuyan, tanggap at nauunawaan ng mga negro at puti na nakatira doon na si Ginang Duffy ay nagsisilbi at tumatanggap ng mga negrong kumakain sa restoran niya nang walang ikinahihiya o problema man lang. Tunay na isang matapang na desisyon at pagkilos, lalong-lalo na sa panahong iyon.